maghari sa inyong kalagitnaan. Naritong buhay at kamatayan. Nariyan ang pagsibol at pagsilang ng buhay. Ang pagtatanim, maging ang pag-ani ng bawat bunga sa kapanahunan ay nahayag sa inyong kalagitnaan. Kayo bagay lubos na nakakaunawa. Bawat salita na aming hinihayag sa inyong kalagitnaan, sapagkat kung magkagayon, batid nga ng bawat isa sa inyo kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang matuwid sa harapan ng Diyos na buhay. Kung batid ninyong mabuti sa harapan ng Diyos at ang mga bagay na ito hindi ninyo isagawa, baka unawain nga ninyo na ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos na buhay. Nariyan ang buhay, nariyan ang kamatayan. Alin ang inyong pipiliin? Alin ang inyong nanaisin sa inyong kasalukuyan? Ibig ninyo ng buhay at hindi ninyo nais ng kamatayan, tatapat hindi ninyo ginagawa ang matuwid sa harapan ng Diyos na buhay. Ano ang inyong kahulugan? Nasaan ang inyong pagpapahalaga? Nasaan ang inyong karunungan? Gumising ka. Kung ikaw nga ay kasamang bumangon ni Kristo mula sa kanyang kamatayan. Ang bawat nilalang, bawat buhay sa inyong kalagitnaan ay tunay ngang nagsusumakit ng bukol sa buhay na ito. Tatapat alalahanin ng bawat isa sa inyo. Kami man ay nagsumakit na may bahagyang kapakinabangan ukol sa laman at ukol sa buhay na ito. Tatapat kung ang bawat isa sa inyo nasahin ninyong magsumakit alang-alang sa buhay na ukol sa inyong mga kaluluwa.
upang ang bunga ng inyong mga pagpapagal ay anihin ninyo sa pagtatal ng araw at kamtin nga ng bawat isa sa inyo ang buhay na walang hangganan. Katulad ng winika ko sa inyong kalagitnaan, kung ang bawat isa sa inyo ay kalakip ni Kristo na bumangon mula sa kamatayan, tunay nga ng bawat nilalang ay mamatay ukol sa pita ng bawat ninyong mga laman, sapagkat aking mga iniibig ang bawat pagsasanay ukol sa laman ay may kaunting pakinabang. Datapot kung ang bawat ninyong mga laman ay sanayin ninyo ukol sa Espiritu, buhay at kapayapaan ang siyang ipagkakaloob ng Diyos na buhay. Lasapin nga ng bawat nakikinig ang bawat winiwika sa inyong kalagitnaan. Bulayin aking mga inibig upang ito'y manatili sa inyong mga pakinig hanggang sa ito'y mabadha at may dukit sa bawat ninyong pag-iisip. Sapagkat kung ang bawat naming winiwika sa inyo ay magmistulang hangin sa inyong kalagitnaan, para saan pa ang inyong mga pagparito? Kung hindi ninyo maunawaan, hindi ninyo may sinop sa inyong mga pagkatao, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Katotohanang wikain ko sa inyong kalagitnaan. Sayang ang panahon, sayang ang bawat pagkakataon. Kung wikain ng tao, mulit-muli naman itong ipapaalala sa amin. Mulit-muli itong wiwikain sa iba't ibang panahon. Kung wikain ko sa inyong kalagitnaan, papaano kung wala ng pagkakataon? Gumising ka, gumising ka. Ikaw na natutulog. Bumangon ka sa gitna ng mga patay. Tumindig ka, aking anak, upang magliwanag
bunyag sa kalagitnaan, sapagkat kung hindi maging gayon sa inyong kapanahunan, katotohanang wikain ko, sayang ang buhay at kalakasang hiram na siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na buhay sa bawat nilalang sa inyong kapanahunan. Ibig ninyo ng kaligtasan, ibig ninyo ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ninyo kanapin ang ibig ng Diyos na buhay, ang lahat ng inyong pagpapagal ay mabibilang na walang halaga sa harapan ng Diyos na buhay. Tunay nga ng Diyos ay hindi napabibiro. Ang bawat tuhod ay luluhod. Ang bawat dila ay magsusulit kung ano ang inyong itinanim. Hiyantin ang inyong anihin. O tao na dumidinig at umuulinig ng aming mga tinig, may waksin nyo nawa ang mga paniniwala na hindi karampatan sa harapan ng Diyos na buhay. Habang ang panahon, habang may pagkakataon, lumakad ang bawat nilalang sa harapan ng Diyos na buhay nang may matibay na paninindigan, na may malinis na puso at kalooban, may pag-ibig at karunungan. Maging ang alagad man ay naglingkod o kayo aking mga iniibig, ibig nyo na kayo'y paglingkuran. Ibig nyo lamang ng pakinabang, ibig nyo lamang ng kabusugan. Sa makaduwid baga aking mga anak na babae at lalaki, sa inyong kapanahunan, nagnanais kayo ng kaligtasan, datapot hindi makakilos sa ibig ng Diyos sa inyong kapanahunan. Huwag nawang mangyari si Jesus man sa kanyang kapanahunan, bagamat siya'y anak
Datapot siya'y naging alipin. Bagamat siya'y isang hari, datapot siya'y naglingkod. Ibig niyo lamang ng pakinabang. Ibig niyo ng bawat butil ay subo sa inyong mga bibig. Hindi gayon aking mga inibig. Kundi kumilos kayo upang sa gayon makamit ninyo ang bawat ninyong ninanais, lalo't higit ukol sa inyong mga espiritu. Kahit ilang ulit ng bawat salita'y wikain sa inyong kalagitnaan, kung ito'y hindi mananatili, hindi magkaroon ng katugunan, katotohanang wikain ko sa inyong kalagitnaan, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan sa inyong kalagitnaan. Matutong bawat isa sa inyo na himayin at bulayin ang bawat winiwika sa inyong kalagitnaan, sapagkat kung hindi maging gayon, ay katulad lang kayo ng mga nilalang. Bagamat buhay, ay mananatiling patay sa harapan ng Diyos na buhay. Yan ang aking daladala sa inyong kalagitnaan. Gumising ang bawat isa sa inyo at magtindig na katulad ng isang lalaking marunong na may tapang at may dignidad at may katapatan. Akong sumainyong kalagitnaan, misyonera ng kaitasan, sekretarya ng kalangitan, abogada ng sangkatauhan, Santa Teresita. Adios sa inyong kalagitnaan. Salamat po. Hallelujah, hallelujah.